Hindi pa po tapos itong usapin sa mga alias. Si Senator Judge Robin Padilla, deadma sa mga nagtutrol sa kanya online habang ang Malacanang may buwelta tungkol sa paggamit ng alias ng mga bayani. Narito po ang report ni Mean Los Baños. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Di Masalang? I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito, kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? Sino po? Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Ang eksenang yan sa impeachment court kahapon, trending. Tila'y pinagtanggol ni Senator Judge Robin Padilla ang mga alias na ginamit umano sa confidential funds ng Office of the Vice President. Gaya ni na Mary Grace Piatos, Antonio Pagong, Timon Pusa at iba pa. Binash tuloy online si Padilla. Sagot ng senador, binoto siya ng mga totoong tao. Kaya sa mga totoong tao lang siya sasagot, hindi sa mga bayarang troll farm. Sabi pa ni Padilla, magugutom ang mga troll kapag tumigil siya. Si House Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong naman, pinuna ang tila paghahambing ni Padilla sa mga bayani at sa mga nasa resibo ng confidential funds ni VP Sara Duterte. To be put them on the equal footing is already again an insult to the sacrifices they have made for this country. Hindi po dapat yun ang analogy ang gamitin natin. Pero sabi ni Padilla, hindi na raw niya yan sasagutin dahil si Adyong ay kapatid niya sa Islam at kaibigan din daw ni Binoy ang mga Adyong. Si Palace Press Officer Yuse Claire Castro naman, hindi raw hinuhusgahan ang saloobin ni Senator Padilla. Pero giit niya, para sa kaalaman ng mga kabataan kung ito ang pagkukumparahin natin, ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayad. Samantala, nakahanap naman ng kakampi si Padilla sa grupong Juan Bangsamoro. Anila, may punto naman ang senador sa sinabi nito tungkol sa paggamit ng alias sa mga operasyon. Nananawagan din ng grupo na suriin ang paglilitis batay sa ebidensya at argumento at hindi sa kung sino ang mas malakas mang insulto at magpatahimik ng kabilang panig. Ganyan din ang giniit kahapon ni Senate Presiding Officer Jesus Codero. Hindi raw dapat maging trial by publicity ang paglilitis sa impeachment case ni VP Sara. Dapat mas manaig ang mga ebidensya. Dahil dyan, pinaalalahanan ni Escudero ang mga abogado ng prosekusyon at depensa, pati na ang mga senator judge at si VP Sara na huwag pag-usapan sa publiko ang merito ng kaso. Bagay na sinangayunan naman ni na Senate President Win Gatchalian at Senator Padilla. Ako'y sumasaludo kay, kay Senator Chis Escudero. Pero sana mas maganda kung napangalanan niya. O sana napangalanan kung sino yung mga sa senador, tsaka sa prosecution, tsaka doon sa defense na naglumalabag. Kasi kinausap ko bigla yung sarili ko, may nilabag na ba ako? You think it's for the good na maging mahigpit talaga sa Oo, I think it's for the good kasi nga nakikita ko rin yung mga interviews ng mga lawyers on both sides at tempting kasi yung camera no? Tempting rin na may nag-i-interview sa labas. Samantala, nag-uusap pa rin daw ang mga senador sa ngayon kung ano ang gagawing pagbabago sa schedule ng impeachment trial. Target daw kasi nila na matapos ang paglilitis bago magpasko. Ayon pa kay Senate President Gatchalian, kasama rin sa plano na posibleng payagan ang Senate Finance Committee na isabay ang budget hearings nito sa sesyon ng Senado sa umaga man yan o sa hapon. Kung tutuusin, bawal sabayan ng hearing ang mga sesyon ng Senado. Pero posible raw nilang suspindihin ang rule kaugnay niyan para masiguro na makikilatis ng maayos at maipapasa ang 2027 national budget bago matapos ang taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.